After an hour ay narating ko na ang kanilang mansyon. Pinapasok naman ako ng guard at sumalubong sa akin si tita na nagtataka. Siguro dahil malalim na ang gabi. Good evening, tita. Wika ko sabay halik sa kanyang pisngi. Good evening, iho. What are you doing here? Tanong niya naman sa akin. Is Cass here, tita? Ani ko. No, iho. She has not returned home since she left for vacation. Wika ni tita. Did she call you, tita? Tanong ko naman sa kanya. Damn, saan ba siya nagpunta? No, iho. Maybe she's busy. Napatango naman ako kay tita. I know she's telling me the truth. Kasi dati nang tinakasan niya ako, hinanap ko siya kay tita. At tinuro niya sa akin kung saan pumunta si Cass. Sige tita, I need to go. May pupuntahan pa po ako. Ani ko. Sige iho, mag-ingat ka. Don't worry, I'll call you kung uuwi na ang anak ko. Ngiti niyang sabi sa akin. Kaya ngumiti rin ako sa kanya at humalik sa kanyang pisngi. Nagpaalam na ako kay tita at agad tinawagan ng kaibigan kong PI. I need to find her. Shit her. Why she always escape me? I miss her. I really miss her. Shit this feeling. Sabay hagis ko sa baso na hawak ko. Cassandra's POV. Lumipas ang ilang buwan at malaki na ang tiyan ko. Pero hindi ko pa rin ito pinatingnan sa doktor dahil takot akong lumabas. Baka kasi makita ako ni Marcus. Natutuwa naman ako kay Brian dahil hindi niya ako iniwan mag-isa sa bahay at dito na rin siya nag-o-office sa bahay. Honey, what are you doing here? Nilingon ko naman si Brian at nginitian. Napagkasunduan na rin namin na honey ang itawag niya sa akin. At masaya rin ako dahil kahit tinatarayan ko siya, hindi niya pa rin ako pinapaalis sa bahay niya. At ramdam ko rin na mahal niya ako bilang isang kaibigan. Ang laki na kasi ng tiyan ko, honey. Wika ko sa kanya habang hinahaplos ang aking tiyan. Yes, honey. And look, para ka nang manganganak sa laki ng tiyan mo. We should see that with the doctor. Aniya sa nag-aalala na boses. I don't even want to go out. Madiin ko namang sabi sa kanya. Pero kailangan mo yung patingnan, honey. Gusto mo ba may mangyaring masama sa baby natin? Wika niya habang hinaplos ang aking tiyan. Kaya bigla naman akong napailing dahil sa kanyang sinabi. Dahil tama siya. Honey, please, this is for our baby. Aniya sa malambing na boses. Okay, sambit ko na ikinatili niya. Really? Papayag ka na? OMG, as in OMG. Tili niya pa na ikinakunot ng aking noo dahil umandar na naman ang sobrang kabaklaan niya. Can you stop? Ang ingay mo. Asik ko pa sa kanya. Che, ikaw talaga mommy. Happy lang naman ako dahil pumayag ka na sa wakas. Excited pa naman ako dahil I know nakamukha akong baby natin. Ngiti pa niyang sabi sa akin kaya inirapan ko naman ito. Nangarap ka na naman. Even you don't even have a contribution in it. Singhal ko naman sa kanya na ikinabilog ng kanyang mga mata. What? Honey mo ako. Ako ang tagaluto mo. Ako ang nag-aalaga sa'yo. Bakit mo Aray! Sigaw niya naman nang binatukan ko siya dahil sa kalokohan niyang sinabi. Bilisan mo na nga honey, ihanda mo nang isusuot ko please. Lambing ko namang sabi sa kanya habang inirapan niya ako. Simula nang dumating ako sa bahay niya ay inaalagaan niya ako kahit pinagtatarayan ko siya. Sige na nga. Halika na mahal ko. Madiin niya namang wika sa akin kaya napailing na lang ako sa kanya. Pagkatapos niya akong bihisan ay inalalayan niya ako papasok sa kotse at nilagyan ng seatbelt. Simula noong lumaki na ang aking tiyan ay nabibigatan na ako kaya si Honey na ang nagbibihis sa akin. Hindi naman ako naiilang sa kanya. Dahil kahit aakitin ko siya, wala pa rin namang mangyayari. Dahil sabi niya babae rin daw siya. Pagkaupo niya sa driver's seat ay inayos niya naman ang aking maternity dress dahil nakataas ito ng konti. Okay ka na ba, honey? Tanong niya naman sa akin. Yes, honey. Wika ko habang pinapatakbo na niya ang kotse. When we will get to the hospital, honey? Inis ko namang tanong sa kanya dahil napapansin ko na mas mabilis pa sa amin ang isang bisikleta. Buntis ka, honey, kaya kailangan kong mag-ingat. Singhal niya naman sa akin.
My God, Brian, look! Mas mabilis pa sa takbo mo ang isang bisikleta. Wika ko sa kanya sa naiinis na boses. Basta, I need to do this para hindi kayo masaktan. Wika niya habang sa daan nakatingin. Minsan naiinis din ako sa bruha na to dahil sa sobrang OA niya. Makalipas ang mahabang oras ay narating na namin ang ospital at dumiretso agad kami sa isang OB-GYN. Pinaupo niya muna ako sa waiting area at siya na ang kumausap sa information desk. Lumapit siya ulit sa akin at pinunasan ang aking noo. Nauuhaw ka ba? Ano nang gusto mong kainin? Tanong niya pa habang pinupunasan pa rin ang aking noo. Napapailing naman ako sa kanya dahil kung titingnan siya para ko talaga siyang asawa, lalo na kapag ganito siya magsalita. Yung para talaga siyang tunay na lalaki. I'm not hungry. Matagal pa ba tayo rito? Wika ko habang tumabi na siya sa akin. Let's just wait a minute. She still has a patient. Wika niya na ikinakunot ng aking noo. Why aren't we the first? Kunot noo ko namang tanong sa kanya. Kasi nauna sila. Aniya na ikinaikot naman ang aking mata. Mr. and Mrs. Lim. Napatingin naman kami sa nurse at tumayo na si Honey. Inabot niya naman ang kanyang kamay sa akin at inalalayan akong tumayo. Nang makapasok kami ay sumalubong sa amin ng isang babaeng doktor na sa tingin ko ay kaedaran lang ni Mommy. Good afternoon, Mr. and Mrs. Lim. I'm Dr. Sandra Lopez. Ngiting wika niya habang inabot sa amin ang kanyang kamay at agad naman siyang kinamayan ni Honey. Hi, Doktora. I'm Brian and this is my wife, Cass. Ngiting sabi naman ni Honey sa kanya na ikinakunot ng aking noo dahil hindi ko naman alam na ikinasal na pala kami. Kaya kinurot ko siya sa kanyang tagiliran na ikinaigtad niya. Pinahiga naman ako sa bed at itinaas ang aking dress ng doktor at nilalagyan na ng gel ang aking tiyan habang nakatingin sa monitor. You're 20 weeks pregnant, Mrs. Lim. Bakit ngayon ka lang pumunta dito? Tanong niya naman sa akin. I'm sorry, Doc. My wife is afraid. Wika naman ni Honey habang hinahawakan ang aking kamay. You should have consulted before, while it has not yet grown, dahil hindi lang sila dalawa. Napalingon naman ako sa doktor dahil sa kanyang sinabi, dahil naguguluhan ako. What do you mean, Doc? Tanong ni Honey sa kanya. Mr. Lim, you have triplets, baby, kaya kailangang alagaan sila ng gusto ni Mommy. Bigla namang namilog ang aking mata dahil sa narinig ko at hindi ako makapaniwala na 3 silang nasa loob ng tiyan ko. Unti-unti naman naglandas ang aking luha sa mata. Oh, honey, do you hear that? We have a triplets, OMG! Tili niya pa, kaya sinamaan ko siya ng tingin. Sorry po, Doc. Excited lang po talaga ako. Ngumiti naman sa kanya si Doc habang pinunasan niya ang aking luha. Congratulations sa inyo. Gusto niyo bang marinig ang heartbeat ng mga babies niyo? Wika niya at tumago agad kami. At nang marinig ko na nga ito, ay lalo akong napapaiyak dahil sa tuwa. At ang ganda nito pakinggan. Niyakap naman ako ni Honey habang umiiyak rin. Stop crying, Honey. Wika niya habang pinupunasan ng aking luha. I'm so happy now, Honey. Hindi ko akalain na 3 sila. Iyak kong sabi sa kanya. Bibigyan kami ng copy ni Doc sa mga baby ko at tig-isa kami ni Honey. Nang makarating rin kami sa kanyang sasakyan ay agad niya itong nilagay sa harap niya at isinabit. Why are you putting that there? Takang tanong ko naman sa kanya. Of course, I want to see them always. Ano ka ba? Madiin namang sabi niya sa akin. We need to buy your vitamins and milk, Honey, bago tayo umuwi. Gusto mo bang kumain? Wika niya na ikinatango ko. What do you like to eat? Aniya. I want pork caldereta, Honey. Wika ko naman sa kanya. Ito kasi ang lagi kong pinapaluto sa kanya dahil ang sarap niyang magluto nito. Ito rin kasi ang una niyang niluto noong dumating ako sa bahay niya. Hindi rin siya kumuha ng katulong dahil kaya naman daw niya. Okay, magluluto ako noon pagdating sa bahay. Kaya kumain ka muna kahit ano kasi baka nagutom na sila sa tummy mo. Wika niya sa nag-aalalang boses. Ayoko nga. Gusto ko nga yun lang kainin ko. Asik ko naman sa kanya. Ano ba yan, Honey? Huwag ka nga sumigaw, kaloka. Baka mapano mga baby ko.
Sabi niya naman sa akin, kaya napairap ako dahil umandar na naman ang baklang boses niya. Honey, you know what? Siguro kamukhang kamukha ko silang tatlo. Ay! Tili niya pang sabi. Brian Lim, tumigil ka nga. Wika ko na ikinakunot ng kanyang noo dahil ayaw niya na tawagin ko siyang Brian dahil Honey daw ang pangalan niya. Kaloka talaga ang baklang to. Hindi ko naman mapigilang mapangiti sa kanya dahil sa kanyang itsura. Tuwang-tuwa ka pang bruha ka? Che! Wika niya na ikinahalakhak ko. Marcus POV. Dude, are you okay? Napaangat ako ng tingin kay Haris dahil sa kanyang tanong. I'm fine. Why? Wika ko at ibinalik ang aking tingin sa aking phone. Fine? But look at your face, dude. Aniya. Kaya tiningnan ko ulit siya habang nakakunot ang aking noo. If you still love her, bakit hindi ka makipagbalikan sa kanya? She said hindi natuloy ang kasal niya. Dagdag niya pa. I don't love her anymore. Wika ko na ikinakunot ng kanyang noo. You don't love her? But look at yourself. Takang tanong niya naman sa akin. Don't tell me you're in love with her now. Napalingon ako kay Enrico dahil sa kanyang sinabi. Whoa! Who's that? Why didn't I know that? Wika ni Haris sa nagtatampong boses. Napailing naman ako sa kanya. I don't love her. Sagot ko kay Enrico. Who is that? Asik naman ni Haris sa akin. Minsan naiisip kong nahawaan na rin ang lokong to sa kakulitan ng asawa niya. You don't know that Can you guys stop? At bakit pa nakatambay kayo rito? Asik ko naman sa kanila dahil ginugulo nila ako sa office ko. Nothing. We just missed you. And your secretary told me that you stay here day and night. Wala ka bang bahay? Tanong pa nito sa akin. Why are you so noisy? Para ka ng babae. Wika ko naman kay Haris na ikinatawan ni Enrico. Hindi ko naman mapigilang mapangiti sa kanila. Ngayon lang din ako ulit ngumiti simula nang tumakas si Cass. Shit, that girl. Talagang ginagalit niya ako. Saan kaya nagtatago ang babaeng yon? Dahil lahat ng inutusan kong PI ay hindi siya mahanap. Hey dude, are you okay? Tumango naman ako kay Haris at napailing ito. If you need help, just let me know. Wika ni Enrico sabay tayo. If you know where she is, tell me. Sagot ko naman sa kanya. Don't worry bro, I will ask my wife. Aniya na ikinatuwa ko dahil baka alam ni Carla kung nasa ng kapatid niya. So paano? Mauna na kami dude. Wika ni Haris sabay tayo. At baka gusto mo na rin magpagupit at mag-ahit dahil nakakatakot na ang itsura mo. Dagdag pa niya na ikinakunot ng aking noo. Can you leave? Asik ko naman sa kanya na ikinahalakhak niya. Nang makaalis na sila hindi ko naman mapigilang maisip ulit si Cass. It's been 7 months mula nang tumakas siya at 7 months na rin ako naghahanap sa kanya. Lagi akong pumupunta sa restaurant ng mommy niya dahil nagbabakasakali akong makita siya. But shit, wala pa rin kwenta. Halos araw-araw akong umiinom para makalimutan siya. At kahit lunurin ko na ang sarili ko sa alak, siya pa rin ang nakikita ko. I hate her so much. Why she do this to me? Why she left me? Hindi ko naman mapigilang ihagis ang basong hawak ko dahil sa inis. Sir, okay lang po ba kayo? Rinig ko namang sabi ng aking secretary. I'm fine, just clean that. Utos ko sa kanya at tumayo na. Gusto kong pumunta sa restaurant ng parents niya para malaman ko kapag nagkita sila. Agad akong umalis sa office at sumakay ng aking kotse at pinatakbo ito ng mabilis. Dumaan ang ilang minuto at narating ko ng restaurant ni Tita Sharon. Iho, how are you? Wika ni Tita habang papalapit ako sa kanya. I'm fine, Tita. Sagot ko sa kanya at humalik sa kanyang pisngi. Iho, umiinom ka na naman. I already told you to stop drinking. Tingnan mo nga ang itsura mo. Napapabayaan mo na. Aniya habang naglalagay ito ng kape sa mesa. Hindi ko naman maiwasang humanga sa kabaitan ni Tita. At napapaisip naman ako kung saan nagmanang ugali ni Cass. Dahil mabait si Tito at Tita, pati na rin ang kapatid niyang si Carla. You know what, Iho? I'm so happy now. Because Cass is fine with Brian. Wika niya na ikinakunot ng aking noo. Brian?
Anong ibig sabihin, tita? Who's Brian, tita? Takang tanong ko sa kanya. His cast friend, iho, and she lived with him. Aniya na ikinakuyom ng aking kamay at ikinatiimbagan ko. Shit, talagang ginagalit niya ako. Wag lang talaga siyang magpakita sa akin na may kasamang iba dahil mapapatay ko kung sino mang lalaking kinakasama niya. Dahil akin lang siya at walang pwedeng aangkin sa kanya dahil pag-aari ko siya. I see, tita. Anyway, where are they now, tita? Ngiti ko kay tita habang kuyong pa rin ang aking kamao. I don't know, iho. Ayaw niya kasing umuwi at ayaw niya rin sabihin kung saan sila nakatira. Wika ni tita sa malungkot na boses. It's okay, tita. Ani ko habang tinapik siya sa kanyang balikat. Dumaan ng ilang minuto at nagpaalam na ako kay tita dahil kailangan ko pang hanapin si Cass. Tinawagan ko naman ang PI na inutusan ko dahil hanggang ngayon hindi pa rin nila natutunto ng pinagtataguan nito at ng Brian na sinasabi ni tita. Kinapa ko naman ang baril na nasa aking tagiliran. Magtago kayo ng mabuti dahil oras na makita kong lalaki mo, ako mismo ang papatay sa kanya. Sa isip ko habang binilisan ang takbo ng kotse. Boss, hindi pa... Bullshit! Sigaw ko sa isa kong tauhan dahil wala silang silbi. Malaking ibinayad ko sa kanila para mahanap si Cass. Pero hanggang ngayon hindi pa rin nila ito makita. Tumunog naman ang aking phone kaya agad ko itong tiningnan. Sinagot ko ito nang makita kong si Daddy ang tumawag. Yes, Dad. Sagot ko sa kanya. Marcus, you need to go in the US to replace me as CEO. Wika ni Daddy na ikinagulat ko. But Dad, I can't go there because I have enough, Marcus. Just obey me. You know that you're the only one to take my position. Madiin niyang sabi habang napahawak ako sa aking noo. Dahil hindi ako pwedeng umalis hanggat hindi ko nakikita si Cass at kailangan ko siyang isama sa ibang bansa. Marcus, are you listening to me? Asik naman ni Daddy sa kabilang linya. Yes, Dad. Ani ko. Good. I want you to go there tomorrow. Ani to. But Dad, inis ko namang sagot sa kanya. No buts, Marcus. Just follow me. Wika niya sabay patay ng kanyang tawag. Shit, how can I find her kung malayo ako? Boss, okay lang po ba kayo? Tanong naman ng tauhan ko sa akin. I'm not, and I need to go to another country. And I want you to find her. Madiin kong utos sa kanya. Opo, boss. Wika niya habang tumalikod na ako. Nang nakasakay ako sa kotse ay napapahampas naman ako sa manibela. Shit her. Shit. Shit. Sigaw ko sa loob ng sasakyan. Dahil hindi ko mapigilang mainis, lalo na sa aking sarili. Dahil hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Bakit ang bigat ng dibdib ko? At ang gusto ko lang makita ay si Cass. Shit. Bakit ko ba kasi siya tinanggalan ng kadena? Kinaumagahan ay maaga akong nagising. Dahil maagang flight ko. Si Mommy na rin na naghanda ng mga gamit ko. Iho, I hope you take care of yourself there. And please, can you stop looking for Myra? Wika ni Mommy habang inaayos ang suit. What are you talking about, Mom? Wika ko habang pababa na kami ng hagdan. You think I don't know what you're doing? Aniya, Mom, I don't love her. Wika ko naman kay Mommy. You know that she is with you. Napatingin ako kay Mommy dahil sa kanyang sinabi. What do you mean, Mom? Kunot noo kong tanong sa kanya dahil naguguluhan ako. Bakit ko naman siya makakasama sa ibang bansa? They are our partners, Iho. Wika ni Dad habang papalapit sa akin. I don't care kung makakasama ko siya. I don't love her anymore. And I don't know why my feelings is gone. Bulong ko naman sa aking sarili. All I need now is Cass. I want her and I want her to love me back, even if she likes it or not. And it will kill whoever blocks me. Because she is mine. Only mine. Cassandra's POV. Honey! Sigaw ko habang hawak ko ang aking tiyan dahil parang manganganak na ako. Honey! Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko naman maiwasang mapangiti nang makita ang itsura niya dahil namumutla ito. Honey! Sumasakit ang tiyan ko! Wika ko na ikinagulat niya. Ano?
My God, honey, baka manganganak ka na. OMG! OMG! Hinampas ko naman siya sa kanyang braso dahil para siyang tanga habang pabalik-balik sa paglalakad. Dalhin mo na kasi ako sa ospital. Ano ba kasing ginagawa mo? Sigaw ko naman sa kanya. Yeah, sorry honey. Hindi ko lang kasi alam ang gagawin ko. Oh my gosh! Wika niya at binuhat ako. Natatawa naman ako sa kanya dahil kaya niya pala akong buhatin. Kahit bakla siya. Pagdating namin sa kanyang kotse, agad niya akong pinaupo sa upuan at nilagyan ng seatbelt. Umikot naman siya sa kabila at sumakay. Pinatakbo niya agad ang sasakyan patungong ospital. Hindi ko naman mapigilang mamilipit sa sakit at pakiramdam ko'y umiihi ako. Honey, look! Lumabas yung ihi ko! Wika ko sa kanya habang umiiyak. My gosh! Honey, please don't cry! Please, honey! Don't worry, I clean you later, okay? Wika niya habang ang isa niyang kamay ay humahaplos sa aking pisngi. Ang sakit, honey! Sigaw ko naman sa kanya. Don't worry, honey. Lalabas na siguro sila. Aniya. Pagdating namin sa ospital ay agad niya ulit akong binuhat papasok sa loob. Sir, ano po ang nangyari? Tanong ng nurse na sumalubong sa amin. Nainis naman ako sa kanya. Don't you see that I am about to give birth? Asik ko naman sa kanya. Honey, enough! Ano ka ba? Singhal naman ni Honey sa akin. I'm sorry, don't mind her, miss. Anyway, is Dr. Lopez is here? Can you told her na manganganak na ang asawa ko? Wika niya, habang buhat pa rin ako. Okay, sir. Wika ng nurse at agad na itong nagtungo sa front desk. Honey, ang sakit na talaga ng tummy ko. Iyak ko pang sabi sa kanya. Tiisin mo muna, honey, please. Wika niya, habang hinalikan ako sa noo. Agad naman kaming tinawag ng nurse, kaya mabilis tumayo si Honey, habang buhat niya pa rin ako. May mga dumating din na ibang nurse para alalayan nila ako. Pero mas kumapit pa ako kay Honey dahil ayaw ko sa kanila. Pagpasok namin sa emergency room ay agad niya akong inilagay sa higaan. Honey, please, don't leave me, please. Wika ko sa kanya habang umiiyak. Yes, honey, I don't leave you, I promise. Wika niya habang hinawakan ng aking kamay. Push now, Mrs. Lim. Wika naman ni Doc at agad ko siyang sinunod. Napapasigaw ako habang umiire. One more, push. Aniya, muli akong napahiyaw. Kaya mo yan, honey, I'm here. Bulong naman ni Honey sa akin. Maya-maya pa'y narinig ko na ang iyak ng aking anak. Hindi ko naman mapigilang mapaluha nang marinig ko siya. Pero bigla ko uling nararamdaman ng sakit ng aking tiyan. Napasigaw akong muli. One more, push again. Wika ulit ng doktor sa akin. Muli akong humiyaw. Halos mawalan ako ng malay nang marinig ko ulit ang iyak ng aking anak. Pakiramdam ko rin ay wala na akong lakas. Don't sleep, Mrs. You need to stay awake dahil may isa pang baby na hindi pa lumabas. Aniya, honey, please, huwag ka munang matulog, please. Kaya mo yan, honey, for our baby. Tumango ako kay Brian at agad na umirit. Ibinuhos ko na rin ang lahat ng aking lakas para ilabas ang anak ko. Ilang minuto pang lumipas ay narinig ko ulit ang iyak ng aking anak. Kaya lalo akong napaiyak. Hinalikan naman ako ni Honey sa noo at pinunasan ng aking luha. They are beautiful, honey. Ngiting wika niya sa akin. Nang magising ako ay nakita ko si Honey na mahimbing na natutulog sa upuan habang hawak niya ang aking kamay. Napapangiti naman ako habang pinagmamasdan siya. Napakaswerte ko at nakilala ko siya dahil naramdaman ko ang totoong pagmamahal sa kanya. Even he is a gay, but he shows me how important I am to him at ang mga anak namin. Bigla naman siyang nagising at agad tumayo. Are you okay, honey? What do you want? Nagugutom ka ba? Anong gusto mong kainin? Wika niya sa nag-aalalang boses. Honey, I'm fine. Wika ko sa kanya sa mahinang boses. Napatingin naman kami sa pinto nang bumukas ito at pumasok ang tatlong nurse na may hawak na baby. Bigla ko naman nararamdaman ng excitement na mahawakan at makarga ang mga anak ko. Inilapag nila ulit ito sa aking tabi kaya agad ko silang tiningnan habang lumuluha. Honey, they are so cute and beautiful. Wika ko habang isa-isa silang hinahaplos.